Hello, gandang araw na naman mga kababayan. Diyan sa atin sa Pilipinas, dito sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay maraming mga Pilipino. Andito na naman kami ni Dan na bumabalik ang ating buhay Pinoy sa Amerika na through our channel, Oro Deo TV channel sa YouTube. At Ah, pag-uusapan pa rin natin ang kagimbal-gimbal, if you can use the word, na corruption na issue sa Pilipinas tungkol sa flood control funds. Na lalo na yung mga bilyones na budget insertions sa Senado at saka sa Kongreso, sa lower house. It looks like from the way I see it, Dan, ay ito ay itong dalawang body ng Congress natin, Senate and the lower house, or as they say, the bigger house, dahil mas marami sila, ay hindi na yata lawmaking ang kanilang focus, kung hindi money making. Gi- Oh, Given the, I yeah, think it is going that way, yeah. So, lining up their pockets. So, yan ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, at saka kung ano ang dapat gawin ng ating presidente. Total siya naman, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Total siya naman ang nag-umpisa ng expose na ito sa na ginawa niya noong SONA. At kailangan tuluyan na niya ito. At pag-usapan natin kung ah, ano mga dapat gawin ni Presidente Bongbong Marcos na pwede nating i-suggest siguro naman as citizens of the Republic at nagmamahal sa ating bayan. Dan, bumati ka muna, mga kaibigan. Si Dan ninyo, ang ating co-host, nakabase sa Los Angeles. At ako naman, ang inyong kaibigan, si Teddy Molina, nakabase naman dito sa San Francisco. Take it away, Dan. Mga kababayan, nandito uli kami para lahad ng mga iba't ibang nakakagambang mga balita at sa Pilipinas na talagang nakakasama na loob dahil kahit na malayo kami sa Pilipinas, nararamdaman namin dito sa Amerika ang mga hinaing ng ating taong bayan at nakaka nakaka-ons kami dahil kami pa rin dito sa ibang bansa ay nakikiisa at nakiki uh, na naapektahan sa mga nangyayari sa Pilipinas na mahal natin kahit na kami wala na dyan sa Pilipinas dahil mahal pa rin namin ang Pilipinas. Kaya na, na kami nasasaktan, nahihiya sa mga nangyayari diyan. Dahil parang wala nang hope, wala nang pag-asa ang ating inang bayan. Kaya gusto naming maglahad ng aming nararamdaman dito sa Amerika. Back to you, Ted. Okay, at alam mo, araw-araw maraming lumalabas na mga revelations tungkol sa ah, corruption doon. Ang one of the latest ones, yung privilege speech ni Senator Lacson, di ba, Dan? Oh, yeah, of course, yes. At doon nalaman natin na ah, at saka kay President Marcos nung kanyang press conference. At na hindi lang
Hindi lang, minsanan lang na there are projects so-called sa isang lugar. Hindi Mhm. lang minsan lang na napunduhan 10 times, more than 10 times napunduhan ng million, close to a billion per budget insertion na nangyari sa dalawang sa lower house, sa Senate at saka sa lower house. Dan, anong tingin mo diyan? Yun na nga, Teddy, ang nakakapanlumo. Dahil paano umunlad ng ating bayan kung yung pera ng taong bayan napupunta sa mga ilang naghahari sa ating bansa na instead na mapunta sa dapat na mapuntahan para hindi na ah, naghihirap sa baha, napupunta sa kanilang pocket. It's lining up the pocket. In fact, Ted, mayroong isang cartoon na pinadala sa akin na ganito ang dialogue ng mag-inam. Sabi ng inam, anak, ba't ka papasok ngayon? Ay holiday ngayon. Tapos sabi ng anak, nanay, kasi pinapapasok ako ng aking teacher dahil meron daw kaming ghost project. Ha! Ano? Oh my goodness. Talagang Eh, imagine yeah, ng ko na ganong yeah, humor na masyadong sarcastic na dahil pero, anak, bakit ka papasok yun? Holiday naman. Nanay, kasi mayroon pinapagawa yung teacher namin kasi meron daw kaming ghost Ghost project. Pride. Oh my God. Hindi pa kayo nahihiya, mga senatong sa congressman. Yun ang, when we were studying, yun ang tawag sa mga ibang, hindi naman lahat, yung mga ibang congressmen na congressmen, Yeah, sa mga senators naman, senatongs. exactly. Ay, paano lang ang ating bansa kung ganon? Nauuna muna yung kanilang bulsa kaysa sa kapakanan ng taong bayan, Ted. Yeah, exactly. So, sinabi natin kanina yung 10 times na funded yung isang project. Ah, ito ay yung nakalap ko sa kanyang expose si Senator Lacson sa Senado. Meron siyang example. Doon daw sa Nauhan, Oriental Mindoro, sa bayan ng Nauhan, sa Hmm. Sitio Dique. Right. Alam mo yung isang flood control project doon na napundohan ng 800 million Aha. sa 2025 or 2024. I think 2025 budget or 2024. Dinagdagan pa daw ng 1.1 billion. So, naging 1.9 billion. Mhm. In other words, through a series of sampung budgets ang dinagdag. And the total of those 10 budget insertions galing sa Senado yata. O, hindi niya sinabi, pero alam ko, Senado galing ito. Ang ibig sabihin, Ted, yung Yung, insertion, yung insertion, budget insertion, Ted. there are 10 budget insertions for this particular project, Aha. which was already budgeted the amount of 800 million by the executive department for that for that Project. CQDK flood control project. Saan ito sa Oriental Mindoro, Ted? Nauhan Oriental Mindoro. In fact, Ay mer meron pa daw budget insertions na 100 at 10 budget insertions for the same project, same site, same project. Ang total ay 1.1 billion. Now, kung yung project ay pwedeng magawa ng 800 million as was uh, prepared by the executive department for that particular place. Bakit kailangan ka pa magdagdag ng 10 budget yan totaling 1.1 billion? kasi nga meron silang sinister plot, sinister plan
to line up their pockets. If you're referring to Oriental Mindoro, Yes. Ted, Yeah. meron akong news dito Oh. na nakalagay dito, Oriental Mindoro Governor Homerino Dolor has confronted DPWH in front of the collapsed road dicky along the Bongabong River, questioning why it had no steel reinforcement. Mhm. About 135 meters of the 380-meter long road dike in Bungabong River collapsed when the southwest monsoon struck on July 23rd. Okay, according to Governor Dolor, the contractors included SunWest Inc., St. Timothy Construction Corporation, ADSI, and MLR Construction. This is according to the COA, Commission Audit, and the Office of the President to conduct a special technical audit of all flood control project in Oriental Mindoro. See? Uh, Talagang talamak na, talagang wala ng pag-asa ang aking bayan, Yeah, Ted. exactly. At na-mention din sa expose ni privilege speech ni Senator Lacson yung Bulacan ang pinaka-grabe daw. Bulacan. Yes. Biro mo, kung ilang bilyones ang nandyan nalagak dyan, including yung 12 billion na budget insertion ni Senator Joel Villanueva, lubog pa rin, Ay, merong bagyo o wala, lubog po rin ang oh, Bulacan. ka, ka. So, where did all this money go? Kaya ang description ni Senator Lacson dyan ay yan ang pinakagrabe daw nakita niya at ang kanyang staff sa isyong ito ng flood control projects. Kaya nga, Ted, tapos mag-create na ng investigating committee ng Senate. Karamihan doon yung kanilang mga pamilya at saka sila mismo merong interest na pinoprotektahan. Sina Bongo, ang tatay niya at saka yung half-brother niya, contractor sa Davao Region. Yeah, Si Mark Villar, dating Secretary ng Department of Public Works and Highways. yeah. Okay? Si Joel Villanueva, taga Bulacan. Paano sila paano sila maging credible na investigative committee Investigators, kung sila yes, mismo ay yes, involved? yes. They cannot investigate themselves. Yeah, yes. Di ba? So, how can they investigate themselves, pare? Oh. So, what will the public expect from the investigation conducted by the, is it the Blue Ribbon Committee? Yeah, Blue Ribbon Committee. How can they investigate themselves? Yeah, at ang parang mag-preside si Ches Escudero na meron din siyang yung kanyang campaign contributor ng 30 million. Yes, Eh, contractor din. what can you expect? Exactly. Kaya So, mga ang, kababayan ang, namin ang, sa ang, Pilipinas, ang, wala ang, lang pag-asa itong ang ating tingin ko sa bayan. mga investigation na yan, pare, ang maging kawawa lang yung ang scapegoat nila, puro public highways people. Although I'm not saying na malinis ang taga-public highways DPWH, ha? Kasi kasama sila Yeah, sa kabal na yan. Kabal yeah. ng mga mula sa politiko na nagpupundo sa mga public works projects at tapos babagsak doon ang budget na yan sa DPWH. Tapos mga engineers ng public highways naman, public works sa DPWH na mag-implement yan at sila rin ang kausap ng mga kontraktor. So in other words, tayo-tayo club yan. Para mangyayari dyan sa Oh, tingin ko, ang mangyayari dyan sa tingin ko pare, sa investigasyon ng Senado, hausyaw ah, yan. walang Hausyaw. they will protect their own kin.
Exactly. Remember, they will protect their own kin. Kasi sa investigasyon, pati daw siyempre, mga district engineers, provincial engineers, bureaucrats sa Department of Public Works and Highways. At alam mo, Ted, ang lumalabas na lang sa naiwan para sa kanilang project is 20 to 25%. Di, kumisa pa kung walang 25%, ghost project. So, 100% na. 100% na walang nangyari. Kawawa ang taong bayan, pare. Ay, Imagine that. tapos, ito pa, Ted, ang karumal-dumal, di ba, inimbestigahan yung Diskaya uh, Yeah. families Na, sa Pasig, na Diskaya contract, na na contractor din. contractors na maraming about 40 cars Yeah. na mga uh, supercars na Luxury cars. luxury cars na iba-iba imported from America. Very lavish lifestyle, pare. Lifestyle at hindi lang ito kwan. Paano? Easy Ang tawag money. nila, Oh, hindi lang ito from rags to riches, yeah. from nothing to riches. Exactly. Di ba sila nahihiya? Kaya sabi nga ni Fred Marcos, mahiya naman kayo. Yeah. Sobra. Sobra. Kaya dapat anong dapat gawin ni Presidente Marcos? Hindi dapat tayo mag-rely sa investigation ng mga kasali sa korupsyon na yan. Be it In in the fact, Senate or in the House of Representatives. Balita ko, meron din daw yata investigasyon sa lower house eh. How can they investigate themselves also? Kasali sila dyan. some of the, hindi naman lahat, Ted, Hindi, some of yeah, the that's why I congressmen, was about to say that. Hindi naman yeah, lahat ng oh, congressmen at senators some ay of the kasali. congressmen in the lower Malinis house, naman yung iba. Oh. sila mismo, ay kanilang kamag-anak, mayroong silang construction companies. Paano nila imbestigan ng kanilang sarili? Di, sila makasabwat din eh. So, ano sa tingin mo pare, sino dapat ang mag-imbestiga? Kwan, then, kailangan eh, outside of Congress, Yeah. yung civil society, religious society para uh, may independence sila, walang Yeah. kinikilingan. Yeah. Yeah, Silang dapat na mga uh, reputable people na yes, mataas right. ang integrity at walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang kamag-anak sa Kongreso o kaya sa Senado. Dapat Correct. idagdag yan na qualification kasi baka po puro protektahan niya sila. Oh. At ano pa din, meron pa ako narinig lately na Hmm. dahil si DPWH Secretary Bonoan, Hmm. eh, dapat noon pa sana na na-implement niya o na-imbisigan ito. In fact, meron akong lately na umugong-ugong sa Pilipinas na baka pag-resign siya o mag-resign at ang ipapalit na lang daw, hindi ko alam kung narinig mo ito, Ted, Ah, si Mayor of Baguio City, Magalong. Dahil siya rin ang isang nag-expose na ganun daw na ang natitira na lang sa project is 20%, 25%. ang Dahil alam niyo nangyayari, marami siyang mga uh, na dahil he's the mayor of the of Baguio City at saka meron silang association ng mga local government officials, mga association of local mayors. Yun ang kanilang pinag-uusapan na yun ang kalakaran sa Pilipinas na well, 20-25% na lang tira. sa tingin ko ay meron namang integrity si Magalong, si Yun na nga. General Magalong ano. Correct. At ipinakita niya yan when he was the chief of CIDG, di ba? Yeah, right. And I think there was an issue then na hindi niya sinunod ang gusto ni Presidente Noynoy Aquino, may he rest in peace. Mhm. Parang yun ang dinig ko noon. Kaya
he stood his ground. Oh, And yeah. then he became mayor, and he continuously is enjoying yung Trust ko. high level ng pagtingin ng tao sa kanya as a trusted and Alright. honest person. Kaya Uh-huh. maganda kung tanggapin niya yung, I mean, if that is offered, then he will accept it. He will, Yeah. the public will look forward to his leadership sa DPWH. The problem is, kailangan linisin ni Mayor Magalong once he becomes Secretary of Public Works and Highways. Total na paglilinis from top to bottom ng DPWH. Alam ko yan. Lahat sila may patong. Lahat sila may patong. From the highest up to the lowest employee. Lahat sila may patong. Kasi hindi andar ang project or Yeah, exactly. Lalo na yung mga revelation ni Presidente Marcos sa kanyang press conference, nakakagulat, di ba? Ilan ang yeah. sinabi niyang ghost projects? Ay, ito nga 6,000 6,000 something ghost projects declared as completed. Oh. I think I saw somewhere sa kanyang expose something like 6,000, more than 6,000 projects, flood control projects declared as completed pero non-existing. ay, ito nga Ghost projects. nagpunta nga si President BBM sa Baliwag City. Ang nakalagay dito sa news, Marcos was asked if cases would be filed against those involved Yeah. in failed flood control projects and promptly said, yes, if need be, of course, they should be investigated. Okay? And then, yung mga na, na, na investigate ni President sa Fiel is an example of falsification of documents. Falsification of documents dead Yeah. Oh. because as per record, Hmm. it was finished. Oh. However, when President Marcos inspected it, he learned that it was not even completed. Biro mo siya Yes. mismo, nagpunta roon. Yeah, siya. Nagpunta rin sa Bulacan, di ba? Oh, Oh. kaya nga, this is a mortal sin. Yeah. I will not hold my punches or Exactly. telegraph my Hmm. punches Exactly. that Talagang dahil ito, alam mo, talagang talamak pare ang public works and highways. I mean, I'm not ostracizing the DPWH uh-huh. because because uh, by the various exposes coming out, as many of them are involved, especially district engineers. So, but let us not forget also na kanino nanggaling yung pundong yon. So, hindi lang DPWH. So, yung nagpasimuno ng corruption diyan ay source ang funders na tinatawag nila. Yung nag-insert ng budget nila. Eh, Kaya there eh, was a time na kaya sa greed for money ng mga legislators natin, hindi nila nakita mas malaki na ang budget ng DPWH kaysa Department of Education, di ba? oh, And that is not allowed by the Constitution. Ang highest priority sa budget ay Department of Education, di ba? And so, sana. President Marcos had to be to that, di ba? Kaya binago nila. And, Oo. and what I'm saying is, hindi nila na malayan sa kadaming budget insertions ng mga senator at congressmen, lumubo ng lumubo ang pundo ang budget ng Department of Public Works and Highways higher, much higher than the DepEd, which should have the highest priority. Yun na nga, pero hindi Now, dahil oh,
Even in Department of Education budget, remember si VP Sara na involved din dyan dahil nag-order siya ng mga computers or Exactly. Oh, yung pala wala rin. So pare-pareho sila, Ted. yeah, exactly. Pare-pareho, wala akong pinagkakatiwala sa mga ito. In fact, meron itong report pa, Ted, mga, basta ko lang mga for a few seconds. Nandito, nakalaga dito. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita, sabi ni BBM. Kahit isang hollow block, kahit isang anong semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yeah, Walang ginawa na trabaho dito sa report. yeah, Pero sa report is 100% complete and fully yeah, paid. But we cannot see anything. Not a single hollow block, not a trace of cement, no equipment here. The yeah. entire project is a ghost project. Grabe. No work was done at all. Oh my goodness. Grabe. Ang presidente na mismo nagsabi kasi nag-inspection siya roon. Kaya nga, pare, so, anong dapat gawin? Presidente Marcos, it looks like he has not created, dapat, I like what you are proposing na, and na kailangan na maglagay siya ng isang independent uh, Investigation committee. group ng o commission or whatever you call that na mag-imbestiga sa mga lahat ng mga ito na 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 nahukay, you Oo. can use the word, ni Yeah. Presidente Marcos sa 2020 during his term from Yeah. beginning in 2022 budget to 2025. Dapat umpisahan ng investigasyon as soon as possible at At, makonvict na kung sino makonvict at walang yeah. pinapanigan dapat. Di, Ang di, problema natin ay pare, ay kaya ba ng ating justice system magpa-convict ng mga big shots? ay, ay, kung, kung dito sa Amerika, Ted nga Yeah, pati exactly. yung, di ba, yung county supervisor sa Los Angeles County, yung governor ng Illinois, yung councilman sa Los Angeles, at sa mga iba-iba pa. Kung magawa natin dito, kailan din magawa sa Pilipinas. Exactly. Dapat wala tayong kakatakutan dyan. At Kailangan, saka doon sa kailangan lang Singapore, kailangan lang may political will. yeah, political will. Sa Singapore, nilinis ni former Prime Minister Lee Kuan Yew ang mga kawatan. At in fact, yung isang inimbestiga na kawatan sa Singapore, dahil ano siya, nasusukol na siya. Alam mo, ang ginawa niya dahil nakuha na siya, lumabas na sa media doon, nagpakamatay. Yung iba naman, man, umalis from Singapore, ibang bansa. Dapat Mas, sana gano'n kung na yung pangalan mo nasasabit sa dyaryo, siguro magpatiwakal ka na rin siguro or malis ka na sa Pilipinas. ang problema hindi uso Nakakaya kayo. hindi uso ang mga public official na mag-suicide sa Pilipinas eh. Hindi. Makakapal ang mamukha nila doon. Makakapal. Kasi, I'm not afraid anymore, Ted. yeah, I Dahil, know. uh, dahil when we were students, we were so idealistic. I know, I know. So, Activities na hindi na ako tayo nung nahihiya araw. magsabi. Oh, exactly. At saka pag nagpupunta tayo sa iba't ibang bansa, nakikita natin na mauunlad sila. Magaganda kanilang infrastructures. Pero sa atin sa Pilipinas, naku, wala sa kalingkingan ng mga ibang bansa na napunta natin. Yeah. Kaya ako Uh, nahihiya. what is wrong pare in our system of government sa Pilipinas? Itong system of government natin ay na-pattern naman sa Amerika at dito sa Amerika Hindi. mataas I mean, malakas ang check and balance dito, di ba? Pero siguro ang kanilang
ang nangyari Pati diyan, pati mga judiciary oh, ay hindi sila basta pumapanig sa oh, influence ng sinumang taong under trial. oh, They decide on the merits or oh, on the evidence, di ba? Eh, correct. what is wrong with our system? Bakit kung minsan Madam Justice is no longer blindfolded? Kasi walang kasing wala tayong political will, sabi gaya ng sinabi mo, dahil pag mayroong ganyang kaso, meron mga na, meron ng mga gumagapang Yeah. na mga intermediaries na, uh, na mga tao, kamusta, pabayan mo na yan at total, meron ka naman dyan o meron ka naman dyan. Sa Singapore, wala yung mga ganyan. Yung mga nagsusuhol, pati sila, kakasuhan din. Pero alam mo, Ted, alam mo, siguro naman na natin sa Spain, kasi minsan nagpunta ako sa Mexico, nung nag-turn right ako, pero sa Amerika naman pag turn right ka na walang traffic na incoming, pwede ka mag-turn right, ano ba? Pero pinara ako ng isang pulis doon at uh, kumukuha nagdidiman ng suhol Seoul, sa sa Spain. hindi sa Mexico, sa, Mexico, sa, okay. sa Tijuana. Nung, Okay. Iwana, oh. sabi ko, Senyor, no dinero. Sabi ko, okay, if you want, I have only $5. Sabi ko, nung inabot ko sa bintana ko, yung $5, ay yung tanggapin kasi nakikita. Yeah. So what happened? So, ang ginawa niya, uh, I'll get your money from, Inside. tutukutin ko yung pera mo doon sa kotse, sa loob ng kotse. Dudukutin niya. Tutukutin niya, hindi yung langtar na ganyan. Kaya ating nakuha natin to kuwan, sa more than 300 years of Spanish colonization Sigurado sa mo bang Pilipinas. sa Mexico nangyari yan, hindi sa Pilipinas, pare? Hindi. Sa Pilipinas, ganun din sa Pilipinas. Ganun din nung college pa ako. Nung nagpunta kami sa Manila dahil after All Souls Day, hinarang na kami sa San Miguel Tarlac. Yeah. Dahil nagrenta kami ng jeepney. Hinarang na kami doon. Wala daw akong permit. Naglagay na yung driver namin. Pagpasok namin uh, sa anong walang freeway naman doon eh. Sa pagpasok sa uh, freeway kong expressway, This way. mayroon nang pumaro sa amin. Nagbigay na naman yung driver namin ng Exactly. suhol. Exactly. That's the case. Pagkatapos, ito pa, last, nung pagpunta namin malapit namin sa Balintawak, mayroon na namang highway patrol group doon. Pinara naman ng kami. Tapos nung binibigay ng driver namin yung pera, yung highway patrol group, medyo pumunta mo sa tabi, ihahin ng